Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng news ngayon tungkol sa pahayag ni Congressman Erese. Ano yung posibleng mangyayari sa Marcos family at ang mga kakutsaba nila kapag nanalo si VP Sara sa 2028. Dalawang senaryo lang ang mangyayari sa Marcos family. Sabi niya. Ibinahagi ni Edgar Erese ang kanyang pananaw. Okay, opinion lang niya ito ha. Kaugnay ng umiinit na tensyon sa pagitan ng kampo ng Marcos at Duterte sa gitna ng usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Erese na hindi umano kayang tanggapin ng mga Marcos ang posibilidad ng Duterte presidency sa 2028 dahil sa mga isyu ng korupsyon na ibinabato laban sa kanila. Ayon sa kanya, kung sakaling manalo si Duterte bilang Pangulo sa 2028, dalawa lamang umano ang maaring kahantungan para sa mga Marcos. Option 1, Option B. Select the best answer. Ito na yung exact statement ng kongresista. If Vice President Sara Duterte will win the 2028 elections, I think there are only two options for the Marcoses. One is to go to jail, or two, to go to exile, to go on exile. Dagdag pa niya, gagawin umano ng kampo ng Marcos ang lahat upang mapigilan ang naturang posibilidad. Kaya may nabasa akong post kanina, payag ni VP Sara, na galingan ninyo, sabi niya sa mga kongresista. Di ba? Isa sa mga grounds sa kanyang impeachment, yung SALN daw niya, unexplained wealth daw. Kaya hinamon niyang mga kongresista eh. Sabi niya, nasaan? I-detalye nyo, saan banda, anong parte ng aking SALN na may unexplained wealth? I-detalye ninyo. Kung may mapatunayan kayong katiwalian sa aking SALN, bababa ako o magre-resign ako. Kailang galingan ninyo. Kasi uubusin ko kayo pag nakaupo ako. Tandaanan nyo yan. Konting panahon na lang ang nalalabi sa inyong puon. Puon, PBB. Konti na lang ang panahon ninyo. Uubusin ko kayo. Kayong mga magnanakaw sa kaban ng pera ng bayan, pag nanalo ako, kung anong ginawa ng tatay ko sa inyo, gagawin ko rin sa inyo. Yan ang tunay. So unexplained wealth daw. Bakit lumubo ang yaman ni VP Sara? From 18 million, after 16 years, naging 88 million. Ang tagal no na, 16 years. Kung 1 year lang pagitan, delikado. Kailang, in 16 years, lumubo. Halos 4.5 million per year lang ang increase sa kanilang SALN network. Ano ngayon? Hinahamon kayo ni VP Sara. Magre-resign na siya. Wala nang impeachment trial dahil automatic siyang. Ibig sabihin niyan, walang itinatago ng aming VP Sara. Galingan ninyo. Kasi talagang agree ako dito sa opinion ni Congressman Erese. Unang ginawa nila yung ilagay si Ombudsman Boying Rimulya. Sabi ni
dating presidential spokesperson Edwin Lacerda, Pinoy administration ito. The appointment of Boying Rimulya is an insurance policy. Ano yung insurance? Di ba? May kasiguruhan ka na hindi ka maano sa kinabukasan kung kukuha ka ng insurance. Ganyan din daw, sabi ni Attorney Edwin Lacerda. Para after 2028, kung kasuhan man sila ng Duterte administration, at least nandyan yung ombudsman. Kaya lang, wala. Hindi ka magsilbi dyan, ombudsman man ka. Pwede rin ma-impeach yan, tignan natin. Ay, gapangan na ngayon eh. Nung naging presidente si Tatay Digong, super majority mga kongresista pumanig kay Digong. Ngayon naman, naging presidente si BBM, ang dami rin kongresistang sumama sa kanya. Pag nagpresidente si BP Sara, ganun din. Aalis na yan sa Lakas CMD, NUP, doon na sa presidente. So kung ang presidente, aliado niya na yung Kongreso, Senado, madaling ma-impeach ang ombudsman. Opinion ko lang yan Kaya hindi sila nakakasigurado na ligtas sila dahil nandyan si Ombudsman Boying Rimulya. Humanda kayo. Lintik lang ang walang. Di ba may kasabihan tayong ganun? Ano ba yung lintik? Ang narinig ko, I don't know how true, yung lintik lang, parang yung kidlat daw yun. Kasi kung matamaan ka ng kidlat, paano ka makakaganti sa kidlat? Wala. Kidlat yun eh. Nature yun. Kaya, lintik lang ang walang ganti. Manda kayo sa aming minamahal na BP Sara. Sino kaya yung vice president niya na nire-recruit? Na ang trabaho lang ng vice president magpakulong sa mga kawatan sa gobyerno. Kaya, kumanda na kayo. Option A, jail. Option B, go to exile. Ako, option A lang. Wala nang B dyan. Dapat makulong yung mga utak, mastermind sa flood control scandal. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og sin ug mag-atop na ni siya karon. Og karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. Ay dako akong pagpasalamat kay natagaan ko sin. So Katop na ko gyud. mga dagko na gid kayo ang buslot sa iyang yero. Magtanta nga gid si Angkol sa yero kay mag-atop na siya. Karon mag-atop na gid si Angkol. Wala pa. Awat. Okay, idol. Katop lagi si idol. Karon naman na gid si Angkol sa pag-atop sa iyang balay. So maayo na gid nga tan-awon. Kayo sa Ginoo nga nakuha na ko sa video nga salamat sa Ginoo kay naiwan na gyud ning akong balay di na ko gyud ulanan. Salamat kayo, Paul. Salamat kayo. Thank you.
Tawsin, katop na tagyod. Mm-mm.